Ang buhay ng tao, kahit hindi namang karera, minsan nagmimistulang gano'n na rin. Yun bang parang habulan na kailangan magpagalingan? Minsan nakondisyon na isip natin sa ganyan. Bata pa lang sa eskwelahan parang nasanay na tayo ng ganyan. Pag nag-exam, hindi na kontento sa sariling score. Kailangan pang malaman ang score ng iba bago maging masaya. Pag lumabas ang grades, ganoon din, kumparahan din. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mali ito. Pero ang delikado ay kung gagawin mo ang isang bagay dahil lamang sa pressure na makipagtagisan sa iba. Kasi pag ganyan ang magiging kasanayan, ang stress, hindi ka lulubayan. Para siyang kompetisyon na walang finish line. Karera na wala kang ibang mapapala kundi ang pansamantalang pakiramdam na nahigitan mo yung iba. Pero yan ay kung sakaling lamang ka. Ganyan din ang epekto ng inggit. Yung hindi ka masaya sa meron ka dahil nakatingin ka sa meron ng iba. At kung sasaya ka sa meron ka, ay doon lamang sa pagkakataon na lamang ka kumpara sa iba. Ang pinakamarunong na tao na si Haring Solomon ay nagbigay din ng paalala at babala tungkol dyan. Ang sabi ng Bible, nakita ko rin na nagsusumikap ang mga tao at ginagawa ang lahat ng makakaya dahil naiinggit sila sa kanilang kapwa. Wala itong kabuluhan para silang humahabol sa hangin. Yung pagsusumikap na bunga ng pagkainggit ay parang paghahabol daw sa hangin. Habulang di matatapos at walang patutunguhan. Yung hirap na hindi magdudulot ng satisfaction. Ngayon, para ma-overcome ang inggit at hindi masali sa walang kabuluhang habulan, ito ang dapat natandaan. Una, maging mapagpasalamat ka sa lahat ng pagpapala sa buhay mo. Yung biyayang natanggap at pati na din yung mga problemang hindi ipinahintulot. Pangalawa, umiwas ka na kakatingin sa meron ng iba dahil lason niya na patuloy na magpapalakas sa inggit ng isang tao. Madalas naman okay na kaso lang nagkukumpara pa kaya nauuwi sa kawalan ng appreciation sa kung ano meron na. Pangatlo, ibaling mo ang tuon mo sa Diyos na siyang nagpapala. Yan ay para laging maalala na anumang meron ay tunay na biyaya at kung meron mang hihilingin ay maaari namang sa Kanya manalangin. At makakaasang kung ito'y kalooban ng Diyos at makakainam, ikaw naman ay hindi pagkakaitan. Asa ka pa?